So yon mga kanognog, welcome back ulit sa ating YouTube channel. So meron ako ditong makina ng Rusi 125 na a-assembling ko sa susunod na mga araw. Pero kasi nung nakakabit ito sa motor, nung dinrain ko yung langis, agad kong nabunot yung ano niya, yung bolt. So ito ibig sabihin, itong thread niya rito lost thread. So nilagyan lang ito ng pandikit, medyo nalinis ko na. So yan guys, imbis na papasok ito na iniikot, so ang nangyari, yan, pinupush lang. So ito yung gagawin ko sana ngayon, i-retread ko. Kaya bumili ako sa Shopee ng pang retread. Kaso nung dumating na ito nung nakakang araw, wala naman siyang swak. Wala naman siyang swak para dito kasi maliliit. Ang pinakamalaki ata na nandito yung pang retread 12. Ito lang. O 14 ata ito. Yan, so kung gagamitin natin ito, hindi rin siya po pwede sa sobrang liit niya para dito. So ang gagawin ko na lang guys, para hindi ako maabala sa mga susunod na pag-assemble nito, gagawa ko na lang ng paraan. So gagamit tayo ng steel epoxy. Yan, para magkaroon siya ng thread. So bago ko gawin guys, lilinisin ko muna itong mga gilid niya para pagka mix ko na ito mamaya, maipipix muna pansamantala, tapos kinabukasan tatanggalin ko na itong bolt na inilagay natin. So yan guys, loose thread yan. So, bukas, so ngayon gagawan ko siya ng paraan magkaroon ng thread dito na gagamitan natin ng steel epoxy. So tara, samahan niyo ako guys. So ayan guys, nalinis ko na. Okay na yun guys. Pwede na siyang lagyan ng steel epoxy. So ayan guys, meron pa akong napansin sa kanya. Meron pala siyang mga crack dito. So ang dapat talaga gawin dito ay i-welding sana ng pundido na welding rod. Ang kaso wala naman tayong pundido na welding rod na para mas assure na ito ay magdikit. So dapat dito lilinisin muna, iga-grind, pero dahil nga sa gabi na hindi ko na rin ito iga-grind, pero sure ko naman na hindi tatagas yung langis dito. Kasi yung steel epoxy talagang napakadikit niya, napakatibay niyan. At makakasigurado naman na tatagal yun. Tsaka ang sariling gamit ko naman to. So tulad ng dati, wala namang magagalit. So tara, pwede nang magtimpla ng epoxy. So kailangan natin ng pantimplahan. Ito na lang siguro yung karton, pwede na yan.
So, hindi lang masyadong dadamihan kasi pagka inikot naman yan, kakalat yan doon sa ilalim. So, tama-tama lang yung ganyan karami. Sakto bukas ng umaga tuyo na to, tapos tatanggalin natin yung bolt. Yan. So yan guys, nailagay ko na yung epoxy dito. So iikot. Hindi pwedeng i-push lang. Kailangan iikot. So yan guys. Yan, ano ko na. So yan guys, nakabit ko na. At sana bukas okay itong ginawa ko. Try ko munang tanggalin guys. Tingnan ko kung pumorma bang thread yung epoxy. Hindi kasi masyadong kita sa video guys, pero pumorma naman siya. Tapos ilalagay ko na lang ulit ito. Yan. Pero hindi ko na siya isasagad. Yan, ganyan na lang para bukas pag natuyo siya, madali lang siyang tanggalin. So yun guys, hanggang dito na lang muna ulit yung video. So itutuloy ko na lang bukas. So yun guys, magandang hapon. So titingnan na natin kung pwede ba yung ginawa ko kagabi na nilagyan ko siya ng steel epoxy, kung magkakaroon ba siya ng thread o magiging thread ba yung steel epoxy na inilagay ko kagabi. So bubuksan na natin, tatanggalin ko to, tapos sisilipin ko kung nagporma ba siyang thread. Yan, medyo matigas, baka pumorma ang thread. Kasi pag pumorma siyang thread guys, pwede siya. Tigas. So yun guys, natanggal ko na. So may onting mga kumapit dito. So hindi naman ito yung importante. So kasi tatanggalin pa rin to, lilinisin pa rin. Ang importante, kung ito ba nagkaroon ng thread sa loob, yung kung pumorma bang thread yung steel epoxy na inilagay ko kagabi.
So, tara silipin natin. So ayan guys, kahit malabo, so kitang kita hindi siya nagpormang thread, so natanggal. Hindi po pwede yung ginawa ko kagabi na nilagyan ko ng steel epoxy yung lost thread na thread. Hindi po pwedeng gawing thread yung steel epoxy na para pumorma siyang thread o pagdadaanan siya ng nut. So ang gagawin ko na lang muna, dahil sa wala naman akong welding rod na pang pundido tulad nito, so gagamitan ko pa rin siya ng steel epoxy, pero ipapermanente ko muna siya. So kasi hindi naman araw-araw na binubuksan to, hindi naman weekly na binubuksan to para magpalit ng langis. So pansamantala ipepermanente ko muna yung bolt. So sa susunod, pagka mag-change oil, ganun na lang din muna uli yung gagawin ko. So yun, back job, hindi siya po pwede guys. Siguro itatry ko siguro bukas kung makakabili ako ng welding rod na pundido. Itatry ko pa rin siguro bukas na mai-welding itong nag-crack dito, kasi yung crack niya hanggang loob guys eh. Ito yung crack niya, hanggang loob yung crack. So okay lang sana kung isa, kaso dalawa sila na magkatabi dito. So yun guys, hindi siya pwede back job yung ginawa ko. Yung plano kong gawing thread yung steel epoxy, hindi siya po pwede. So maraming salamat sa pagtutok, at sana paki-subscribe naman yung YouTube channel natin. Bye po.